10 dahilan bakit kailangan mong pumunta sa Sentro de Turismo Intramuros. Halika sa Maynila! Una, madaling hanapin dahil ito'y matatagpuan lamang sa dating simbahan ng San Ignacio, kalye ng Arsobispo, Calacang, Maynila. Ito'y lusot lamang ng Museo de Intramuros sa ika-1 at ika-5 palapag, kaya't ang pamamasyal mo rito ay pababa. Tiyan mo, 1800s pa yan. Tinamaan ng kanyon yan. Pero dahil gawa siya sa vibranium, hindi siya nasira. Mura ang pamamasyal rito kagaya ng Museo de Intramuros. Ang pamamasyal dito ay may halagang 150. Mainam sa magkasintahan. Mas makakatipid kapag naka-Intramuros passport. Sa halagang 350 kapag natapos mo ang 4 ay may kasama na rin itong libreng sakay sa tranvia na nagkakalaga ng 1,200 kada oras. Ikatlo, bukas ito ng Martes hanggang Linggo ng alas 9 ng umaga at nagsasara ng alas 6 ng gabi, kaya't makakapamasyal ka kahit may pasok man o linggo. Kaapat, may mga kaganapan sa ibang mga araw. Abangan na lamang sa website ng Intramuros patungkol dito. Ikalima, interaktibo at moderno dahil may mga makikita kang virtual na mga nangyayari sa Intramuros bago ito wasakin ng digmaan. Ika-6, angkop para sa mga vlogger at creators dahil sa nakakaakit na mga lugar at kwento ng kasaysayan nito. Ika-7, dito nagsisimula o nag-uumpisa ang mga gumagabay sa paglalakbay. Kadalasan rin ay dito nag-uumpisa ang mga bumili ng Intramuros passport. Ika-8, mayroong mga exhibit na nakadepende sa araw, pagpapasinaya o pagdiriwang. Ika-9, mayroong bilihan ng pasalubong, mga tindahan ng handicraft, aklat at mga memorabilia. Ika-10, ito ang isa sa mga bumubuhay sa turismo dito sa Intramuros. Kaya't makakatulong talaga tayo kung susuportahan natin at babalik-balikan ang mga ganitong pasyalan. Sa totoo lang, isa ito sa mga bagong inaabangan ko at kung ano pa ang mangyayari rito sa hinaharap. Like, share, and subscribe para sa susunod nating lakad ng kasaysayan.